Galing sa abroad si Bong, isang lalaking may asawa at isang anak. Pero isang linggo matapos siyang umuwi, ay bigla na lamang napunta siya sa isang presinto sa isang bayan sa Pampanga dahil kasama ang asawa niya at ang kabit ng asawa niya. Ang kaso ay nasaksak ni Bong ng kutsilyo ang kalaguyo ng asawa niya na nahuli niyang nagbebentahan ng laman sa gilid ng kanilang bahay. Sa isang maiksing papag, nahuli niyang nakapatong mismo sa misis niya ang sinasabi nitong kaibigan niya sa trabaho. Iyon pala ay nilalasing lang si Bong, tapos ang misis nito ang pulutan kapag tulog na siya. Iyan ang ating pag-uusapan ngayon mga kaibigan, ang kaso ng dalawang promodizer sa mall na niloko ang asawa ng babae sa loob ng ilang taon habang nasa abroad ito at nagpapakahirap kumayod ng pera. Taong 2009 nung mapangasawa ni Bong Manyalak si Lea Tarbino, isang maliit ngunit napakaganda namang babae. Maganda rin ang katawan pati ang puwet nito ay mabilog sabi nga nila. Pero dahil sa kagandahan nga ni Lea, madalas na mapag-usapan sa lugar nila na parang nanay din niya yan. Yun yung sabi ng iba na nakakakilala sa pamilya nila. Hiwalay kasi ang nanay ni Lea sa dati rin nitong asawa dahil sa kataksilan din o pakikiapid ng kanyang ina. Kaya nung pag-graduate pa lang ng elementarya, si Lea ay broken family na sila. At dahil nga daw yun sa kalandian ng kanyang ina. Pero naiwan naman si Lea sa poder ng kanyang ina kasama ang maliit pa niya noon na kapatid na Bunga na ng pakikiapid ng kanyang ina. Ibig sabihin kapatid na lang nila Lea ang bata sa ina. Ito namang si Lea nung nag-high school na may mga balibalitang syota daw ng campus ito. Kasi nga daw malantod, madaling ibigay ang pagkababae nasa murang edad pa nga lang daw ito. At sari-saring kalandian ang kwento ng tao sa kanya pero para kay Lea noon, malaya naman daw siyang tao. At gagawin niya kung anong gusto niya. Yun yung opinion niya sa opinion ng iba sa kanya. Lumaki na kasi si Lea noon na walang guidance ng kanyang totoong ama. Kasi nga, wala na ito noon sa buhay nila at may iba na ring pamilya. Kaya sabi ng ibang tao naman na yun daw ang epekto o produkto ng nagdadalagang hindi kompleto ang pamilya na papariwara. Walang tatay na sumusuway sa mga maling gawain nito lalo pat ang kanyang ina ay may record nga din ng panlalaki. Kaya like mother, like daughter na lang daw ang mangyayari. Pero kahit pa ganun ay nagpatuloy si Lea sa mga gawain nito. Kung kaninong mga lalaki ito sumasama, kung kani-kaninong mga barkada. Nung mula 3 year at 4 na year high school siya ay nagiinom na rin ito ng alak kasama ang mga ibang tropang babae at tropang lalaki. May nakapagsabi pa nga daw na sumali daw ito noon ng fraternity sa school. Parang kalapating pinakawalan si Lea noon na gustong lumipad o gawin ang kanyang lahat ng bagay, bisyo, alak at sigarilyo. Kasi hindi naman siya nababantayan at nakikita ng kanyang ina dahil abala naman ang kanyang ina sa pakikipag-live-in naman isang matandang lalaki niya na nagbibigay naman ng pera. Kaya kung uuwi si Lea sa bahay ay maliligo at kakain na lang ito tapos lalabas na ulit sa bahay. Pagkatapos ay daan sa bahay na tinutuluyan ng kanyang ina kung saan binabahay siya ng lalaki niya. At doon nahihingi ng pera si Lea. Parang naging konsentidor pa nga ang kanyang ina noon kasi nga pag humingi naman si Lea ng pera sa nanay niya ay bigay agad. Wala nang tanong-tanong kung may babayaran ba siya sa school o may project ba. Wala nang ganun na tanong-tanong. Parang sa ina ni Lea naman noon basta nabibigyan niya ng pera ang kanyang anak ay naibigay na nito ang obligasyon niya. Bahala na si Lea kung magtitino siya o hindi. Ganon din ang ginagawa ni Lea sa orihinal na ama nito. May communication kasi sila ng kanyang totoong ama kaya pag kailangan niya ng pera ay tinetext din niya ang kanyang ama. Kaya natural pag mayroon naman ang ama niya ay nagkikita lang sila saglit tapos ay inaabutan din si Lea ng pera. Pinangiinom, pinangbabarkada. Minsan pumupunta sa ibang bayan para makipista lang. Lakwatsa dito, lakwatsa doon. Ganun lang ang naging siste ng buhay ni Lea nung high school. Hanggang sa bago pa man ito makagraduate ay biglang tinext nito ang kanyang ina na buntis na ito dahil sa mga pinaggagawa niyang kalandian. Sa una
ay nagalit ang kanyang ina, pati ang kanyang ama. Kasalanan namin anak, kung hindi lang sana nagloko ang nanay mo, ay nabantayan ko pa ang paglaki mo. Ganon ang sabi na lang tatay ni Leia noon na hindi naman sinisisi si Leia kundi ang pagiging magulang nila. Kaya dito naman lalabas ang pangalang Bong Manyalak, ang lalaking nakabuntis kay Leia at pakakasal sa kanya. Gaya ng sinabi ko nung una, sa mga unang buwan ng 2009, 3 buwan na ang tiyan ni Leia nung ikinasal sila. At sa taon ding yon, ipinanganak na Leia ang unang nila ni Bong Manyalak. Itong si Bong ay 24 na years old na noon at may isang beses experience na sa pag-a-abroad. Kaya nung dumating ito sa Pinas, ay nakilala nga nito si Leia sa isang inuman sa kabilang bayan pa ng bayan nila Leia sa Pampanga. Kwento ng ilan, sa parang disgrasya raw ang nangyari kay Leia at Bong kasi parang one night stand daw ang nangyari. Matapos kasi nilang mag-inuman ay nadali nga si Leia ni Bong. Sabi nga nila, pag may alak ay may balak. Pero di binibili ng iba ang kwentong yon kasi nga sa baryo at sa bayan nila ay kilalang kilala nila si Leia. Biro pa nga ng iba. Anong disgrasya? Ibig sabihin nasagasahan siya ng mabilis na batutan ng lalaki. Yun ang sabi tapos tawanan na lang nila. Pero ganoon pa man, sa kaso naman ni Bong ay wala siyang kaide-ideya kung anong klasing babae ang napangasawa niya. Kasi nga itong si Bong ay mabait dahil sinunod din niya ang bilin ng kanyang mga magulang na panindigan o huwag takbuhan ang ginawa nilang bata ni Leia. Isa pa sa kwento ay mahal na mahal din naman ni Bong si Leia. Naging maayos ang pagsasama ng dalawa noong nandito si Bong sa Pilipinas dahil may ipon din naman si Bong sa unang punta nito sa abroad, kaya iyong perang iyon ang pinagsimulan nila ni Leia. Hanggang sa dumating ang 2011 nang muling mag-abroad, ay naisipan muli ni Bong Manyalak ang makipagsapalaran sa abroad dahil sa nakikita nitong walang asenso sa Pinas at nakikita niya na lumalaki na ang anak nila ni Leia. Sa awa naman ng Diyos ay nakapag-abroad nga ito. Sa Saudi naman siya pupunta. Oh, ingat ka doon. Huwag kang mambabae doon walang hiya ka. Sabi pa ni Leia noon kay Bong ng pabiro habang nalalapit na ang pag-alis ni Bong. At sagot naman ni Bong, mambabae, hindi ka nga raw makakakita ng babae doon. Mahigpit ang gender segregation sa mga mall, restaurant, paaralan, opisina at iba pang pampublikong lugar. Tsaka ang hindi magkamag-anak na lalaki at babae o non-mahram na makikitang magkasama o nag-iisa sa pribadong lugar ay maaaring sitahin, imbestigahan o hulihin ng religious police o mutawiin. Karaniwan ding hinihingi ang patunay ng relasyon kung magkasama ang lalaki at babae sa ilang sitwasyon, lalo na sa mga hotel at tirahan. Kaya malabo kang makakapambabae doon. Iyon ang mahabang paliwanag pa noon ni Bong sa asawa. Napangiti naman si Leia sa paliwanag ni Bong. At para bang mula noong naging mag-asawa na sila ni Bong at nandito pa si Bong, ay mukhang nagbago naman na si Leia sa kaharutan niya. Kasi siguro ay dahil may anak na rin ito. Di nagtagal ay nakapunta nga si Bong sa Saudi. Noong una ay naging maganda ang tawagan at palitan ng mensahe ng mag-asawa. Sales staff si Bong doon at sumasahod din naman siya ng hindi na rin lalayo sa Pinas. Nasa 18 hanggang 23,000 lang ang sinasahod niya doon converted into piso money. Pero maliit man o malaki ay magaling naman sa pera si Bong, lalo na sa pagtitipid at pag-iipon. Pero noong nasa 6 na buwan na siya noon sa Saudi, ay sinabi naman ni Leia na mag-a-apply din ito ng trabaho dahil iyong ibang barkada nito noon ay nakapasok sa isang hardware store sa mall bilang sales clerk. Kaya inaaya raw si Leia. Pero hindi naman pumayag agad si Bong nung sinabi iyon ni Leia. Kasi nga, sinisigurado niya muna kung sino naman ang mag-aalaga ng anak nila. Walang maisagot si Leia kasi nga wala naman siyang mga magulang na maaasahan. Iyong tatay niya ay may ibang pamilya na at iyong nanay ay busy pa rin sa panlalaki. Kaya ang proposal ni Bong, kung gusto talagang magtrabaho ni Leia, kung gusto mo mahal, iwan mo na lang iyong anak natin sa mga magulang ko sa Apalit.
Total gusto naman nila nakasama ang apo nila. Sabi ni Bong na supportive naman sa asawa, na siya namang ikinatuwa ni Leia. Hanggang sa nag-apply at nakapasok naman agad si Leia sa malaking hardware store sa mall sa Mexico. Iyong mall kasi na ito ay parang hati kung saan ito ginawa. Pinaghahatian ito ng San Fernando at Mexico, Pampanga. Doon na nga mga kaibigan pumasok si Leia bilang isang sales clerk naman sa Pinas kasi nga sales staff din naman ang asawa niya sa Saudi. Sa mga unang buwan ay naging maayos ang pag-uusap at long distance relationship ng mag-asawa. Sa tuwing day off ni Leia ay kinukuha niya ang anak nito sa Apalit, Pampanga. Pinapasyal, kumakain sa labas at kung ano-ano pa para mapasaya ang anak nila. Iyon kasi ang bilin naman ni Bong. Hanggang sa isang gabi na hindi sinasagot ni Leia ang tawag nito. Pero noong gabing-gabi na, mag-aalas 2 na, ay sumagot din si Leia. Pero nahalata noon ni Bong ang tono ng boses ni Leia na lasing ito. Nagalit si Bong dahil ang pangako ni Leia noon ay hindi na siya iinom ng alak. Medyo nag-away sila ng gabing iyon. Akala ko ba nagbago ka na? Tanong ni Bong. Ngayon lang naman ako uminom, mahal, kasi nag-aaya yung mga katrabaho ko. Sagot naman ni Leia. Oo sige, sabihin na nating inaya ka. Pero gabing-gabi ka na ata umuwi dyan. Sagot ulit ni Bong. Natural gabi na ako uuwi kasi pagkatapos ng duty, tsaka pa kami nagkaroon ng oras na mag-inom. Sagot naman ni Leia na sobrang defensive. Pinaglagpas ni Bong ang gabing iyon dahil wala naman siyang magagawa. Kasi nga, nasa malayo siya at hindi niya nababantayan ang asawa niya. Pero ang hindi alam ni Bong ay matagal nang bumalik sa pag-inom ng alak si Leia mula nang nakasama nito si Roman na siyang katrabaho at dating barkada na isa namang binabae. Ibig sabihin ay bakla si Roman. At ang nagngangalang Roman na ito ang siyang may alam ng lahat ng kabulukan ni Leia sa trabaho at sa labas ng trabaho. Interesting, di ba mga kaibigan? Dahil alam nyo ba, lingid sa kaalaman ni Bong ay bago pa niya malaman na umiinom na ulit ng alak si Leia na asawa niya ay matagal nang may lalaki ito mula nung napasok siya sa mall. At dito nalalabas naman ang pangalang Emerson Calgao, ang lalaki ni Leia na katrabaho din nila ni Roman na isang sales clerk din ng ibang brand lang. Pero walang alam nga si Bong sa ngayon na kinakain na ng iba at pinupupoy ang asawa niya. Sa kwento ni Roman, nung nagkatikluhan, nung kasalukuyang nasa presinto na sila, itong si Emerson daw ay alam naman na may asawa na si Leia at ganun din naman si Leia. Pero sa kwento ni Leia kay Roman, sa pagtatalik nila ni Emerson, sabi niya, ay magaling daw sumisid itong si Emerson. Yun bang palakain ng tahong ni Leia itong si Emerson? Mas magaling daw kaysa kay Bong na asawa niya. At sa relasyon nila, madalas daw na magdala itong si Emerson ng relyenong bangus. Sa madalas daw ay nagsusubuan pa sa pantry ng store ang dalawa at wag kayo sa harapan yon ng mga ka-shift nila sa trabaho. At alam din nila na ang relasyon ng dalawa ay kabit-kabitan lang dahil parehas nga silang may asawa. Pero syempre, may kanya-kanyang buhay ang mga katrabaho nila kaya di nila pinapakialaman ang dalawa sa ginagawa nilang kababuyan sa pamilya nila. At ang dagdag pa dito ay kakilala at naging kaibigan din ni Bong si Roman nung kinasal sila ni Leia. Kaya nga konektado ang rin ang lahat, pero nung nagkabukingan na nga sa text ni Roman kay Bong, madalas daw na nagiinom silang tatlo, si Roman, Leia at Emerson sa bahay nila mismo, sa bahay ni Leia at Bong. At pag nalasing na daw sila, doon na natutoks na kanang dalawa. Minsan, nakikita pa raw ni Roman na nagtatalik ang dalawa sa harapan niya mismo dahil ibang klaseng trip daw ang ginagawa ni Leia at ni Emerson. Parang mas gusto pa raw nila na pinapanood sila ni Roman habang naglalawayan at nagbebembangan ang dalawa. Sabi ni Roman, hindi lang 2 o 3 beses, Bong. Maraming beses sila nagtatalik. Parang mas malibog pa sa kuneho ang dalawa. Iyon ang text ni Roman noong nagkabaliktaran na sila. Pero, tsaka nga lang nalaman ito lahat ni Bong noong natapos ang kontrata niya at umuwi na sa Pinas. At noong dumating nga si Bong Manyalak, 1 linggo lang pagdating niya ng Pinas, araw ng Biyernes noon at day off ni Leia
ng Sabado. Nang dumating si Leia galing trabaho, kasama niya si Roman at si Emerson. O di ba, ang tigas ng muka. Malambing si Leia na nagsabi sa asawa niya na inaaya nila ito ng inuman. Dahil ang pakilala ni Leia kay Emerson ay kaibigan niya raw ito o kaibigan nila ni Roman. Naniwala naman si Bong kaya nag-inom nga sila. Magkatabi pa si Bong at asawa niya habang nasa inuman noon at magkatabi naman si Roman at Emerson. Masaya ang naging kwentuhan at tawanan, pero di alam ni Bong na siya na ang pinagtatawanan ni Emerson dahil kaharap niya mismo ang lalaking tumatay sa ulo niya nang di niya nalalaman. Hanggang sa nalasing na rin si Roman at ganoon din si Bong. Dahil iyong dalawa pala, sina Leia at Emerson, ay gumugulang sa inuman dahil may balak sila ng gabing iyon na maglampungan sa labas mismo ng bahay nila. At noong gabing-gabi na nga, natulog na ang lahat. Sa kwento ni Bong, nagulat siya nang magising siyang wala ang asawa niya sa kama nila. Bumangon si Bong pero di siya nagsasalita. Di niya tinatawag ang pangalan ng asawa dahil may pakiramdam siya noon sa asawa niya na may ginagawang kabalbalan. Unang tiningnan ni Bong ang anak nila na nasa bahay na nila. Mahimbing ang tulog. Maging si Roman ay tulog din ng mahimbing sa sala. Pero ang pinagtataka niya ay hindi niya makita sa loob ng bahay si Emerson. Nakatabi lang dapat ni Roman sa sala. At pati ang asawa niya. Kumuha ng kutsilyo si Bong bago siya lumabas ng bahay dahil nga tumindi na ang hinala niya na may nangyayaring hindi maganda. Paglabas niya ng bahay, wala pa namang kakaiba sa marahan niyang pagbukas ng pinto. Pero may naririnig siya na parang pigil na paghingal sa likod ng kanilang bahay. Parang may humahalinghing na pigil ang boses. Pinuntahan yon ni Bong. Medyo madilim ang likod nila at hindi pa raw niya maaninag kung ano yung gumagalaw sa papag. Parang may tao. Pero noong lumapit pa siya ng kaunti, bigla na lang, "Mga putang ina ninyo, mga gago!" Sigaw ni Bong dahil nakita niya nang nakapatong si Emerson sa asawa niya na nakababa ang pantalon. Ganoon din ang asawa niya. May damit iyon na pang itaas pero walang saplot pang ibaba dahil naipasok na ni Emerson ang talong niya. Sa pagkabigla ng dalawa, agad na binunot ni Emerson ang kargada niya at mabilis na tatakbo. Pero sa hawak ni Bong na kutsilyo, nasaksak ni Bong sa tagiliran si Emerson ng isang beses. Pero nakatakbo pa si Emerson. Hinabol naman niyon ni Bong. Ang kaso lang, nagsisisigaw na si Emerson noon na nakalabas pa ang lawit nito sa kalsada at humihingi ng saklolo. Nagising ang mga kapitbahay nila Bong, pati si Roman at ang anak nila ni Leia. Sa kabutihang palad para kay Emerson ay may sumaklolo at sumalo sa kanya sa kalsada. Pero hindi dahil sa gustong siyang ipagtanggol kundi sinabi kay Bong ng mga taga roon, "Nakunin mo na lang sa legal na paraan dahil kung mapapatay niya ang kalaguyo ng asawa niya, ay siya rin ang masisira ang buhay kung makukulong siya." Isipin raw nito ang kanilang anak. Di nagtagal ay dumating na rin ang ambulansya at kinuha si Emerson. Sunod nito ay dumating na ang mga pulis at pinick up si Bong at Leia dahil sa nangyaring insidente. Duguan pa ang kamay noon ni Bong dahil sa dugo ni Emerson. At noong nasa presinto nga sila, doon na nalaman ni Bong ang lahat-lahat na matagal na pala siyang niloloko ng asawa niyang si Leia. Nandoon noon si Roman na siya pang may hawak sa anak ng dalawa. Sinabi ni Roman ang lahat. Bumaliktad na siya at hindi na niya kinampihan ang kaibigan niya. Ikinuwento nito ang bawat detalye ng pagtataksil ni Leia sa kanya. At sa interogasyon naman ng mga pulis ay nagsalita si Bong ng, "Sir, nahuli ko sila sa akto. Nakapatong mismo sa asawa ko ang lalaking iyon. Hindi ko na alam ang ginagawa ko noong mga sandaling iyon." Nagkatinginan naman ang dalawang pulis. Ayon sa paunang salaysay, mukhang posibleng pumasok dito ang Article 247 pero hindi kami ang magdedesisyon yan. Ang piskal at hukuman pa rin ang magpapasya, sabi ng pulis. Makalipas ang ilang oras ay dumating ang isang abogado na kaibigan ng pamilya ni Bong at sinabi nito na, "Sa ngayon, huwag ka nang magsalita nang hindi ako kasama."
May espesyal na probisyon ang batas para sa mga nahuhuling asawa na nakakakita ng aktuwal na pakikiapid. Haharapin natin ito sa legal na paraan. Napaupo si Bong habang nakatingin kina Lea at Roman at sa anak nito. Sa huli, umabot nga sa piskalya ang nangyaring pananaksak ni Bong Manyalak kay Emerson Calgao. Ngunit matapos suriin ang mga ebidensya, testimonya ng mga saksi, at ang mga pangyayaring naganap noong gabing nahuli niya sa aktong pakikiapid ang kanyang asawa, at ang kalaguyo nito, kinilala ng mga autoridad na ang insidente ay nangyari sa gitna ng matinding bugso ng damdamin at pagkabigla. Dahil dito, nanaig ang panig ni Bong sa usapin. Hindi siya nahatulan ng mabigat na krimen at nakalaya rin kalaunan. Samantala, tuluyang nabunyag ang matagal ng pagtataksil ni Lea at Emerson na siyang naging dahilan ng pagkawasak ng kanilang mga pamilya.